Good morning mga padi. Sabado naman o weekend na naman. Panahon na naman para maglibang. So ang gagawin ko ngayon sa video na to, magkakabit ako ng maliit na section ng worktop. Tapos lalagyan ko siya ng cabinet sa ilalim. Tapos sa side ng cabinet, lalagyan ko rin siya ng shelves para dagdag patungan ba ng kung meron kaming tanim o kung anumang bagay na pwede mong ipatong. Pwede mo ito nilagay basically. So ang gagawin ko ngayon mga padigan, sinabi ko magagawa ako ng patungan ng aquarium ko. Yung aquarium ko doon, tapos lalagay ko yung patungan doon sa may wall na yon. Nakikita mo. So bago ko simulan, syempre kailangan ko munang sukatin para alam ko kung ano yung gagawin ko. So tara na, sukat muna tayo. Bali mga padi, ang gagawin ko, yung worktop ko is magsisimula dyan sa kanto na yan hanggang dito sa kanto na rito. Tapos ang taas niya mga 900 mm. Tapos magpo-project siya ng palabas ng mga 500 mm lang. So normally bago ako gumawa, maliit man o malaki ang gagawin ko, gumagawa ako ng sketch basically. I sketch it out para bago ko simulan, alam ko kung ano ang gagawin ko. Ayan mga pare, sinukat ko na yung size ng worktop dun sa space na paglalagyan ko. Tapos iginuwit ko siya. Ayan, makikita mo, ayan ang magiging itsura niya. So ang taas niyan is about 900 mm. Tapos ang overall na width niyan is about 850 mm. Ang cabinet niya is about 600 mm wide. Tapos about 800 mm high. Tapos sa side nga nung cabinet ay lalagyan ko rin siya ng parang glass shelves. Kung titingnan mo siya sa section, eto makikita mo, ibig sabihin ng sinabi kong section, hahatiin mo yan dyan. Tapos titingnan mo doon sa side na yon, eto makikita mo. Ayan. So ang gagawing complaints niya is out of 2x2 lang siya na PSE timber. Tapos ito yung car case niya na binili ko lang sa IKEA kasi no-brainer naman, bakit bibili pa ako ng plywood para pinturahan ko, kaya bibili ako ng laminated panel para i-cut ko siya. So bali mas lalo lang akong gagastos ng medyo malaki-laki, samantalang kung bibilin ko yung sa IKEA na meron namang silang sukat nung kailangan ko, automatic na maaari na siyang puuin lang, tapos ikabit ko na siya, tapos minus pa, diba? So it's no-brainer really. Tapos ayun sa ibabaw na yun yung worktop niya, nag-extend out siya ng about 450 mm. So let's crack on guys, simulan na natin. Ito pala guys ang mga gamit na kailangan ko. Ito na yung car casing niya o yung cabinet frame na galing sa IKEA, 29 pound yan. Tapos ito yung mga pinutol ko na siyang 2x2 timber. Yan ang para sa shelves. Ito namang mga timber na to. Ito. Ayan yung pinakaupuan niya. Ayan yung para sa plinth ng cabinet. Tapos meron tayong 3" by 8 screws. Meron din tayong concealed hinges para sa cabinet cabinet door ng cabinet frame. Ang mga tools na gagamitin ko, itong electric drill ko, yung impact drill. Meron akong triangle dyan. Tsaka meron akong set ng wood chisel, frame clamp, at saka quick grip clamp din dito. Obviously kailangan ko rin ng lapis. Tapos luckily may na-save akong section ng worktop nandito, galing sa pinag-refer kong kitchen dati. Sinave ko siya, luckily magagamit ko siya ngayon, otherwise I would have bought another worktop and it would have cost me maybe another 100 pound. At ang pinaka-bargain sa lahat is nakabili ako sa IKEA dun sa bargain area nila ng cabinet door. Dalawang cabinet door, tingnan nyo ang presyo mga guys, yan, 1 pound lang ang cabinet door niya. So happy days. So let's crack on guys, simulan na natin.
Yan mga pade, na-assemble ko na yung prints niya. Assemble ko na yung patungan ng cabinet at saka na-assemble ko na rin yung cabinet. So ipoposition ko na siya ngayon dun sa lugar na paglalagyan ko sa kanya. So tara na, position natin. Yan mga pare, naikabit ko na yung prints niya sa ilalim ng cabinet. Na-position ko na rin yung cabinet. Nakita nyo mayroong konting gap dyan, so i-fill ko na lang siya ng laminated panel para ma-infill ko yung gap na yan. So nakaposition na siya. Ang kailangan ko na lang gawin is i-fix to sa ibabaw ng plinth para hindi na siya gumalaw. Kaya lang kung makikita nyo rito sa ibabaw mga pare, it looks like wala sa eskwala yung pagkakabit nila dito ng wall na to. For the record, hindi ko kinabit yung hindi ako nagkabit ng wall na to nung pintuan na yan. So nagbayad pa ako dati para ikabit yan. Ngayon wala naman pala sa ayos, tabingi. Ngayon kailangan ko yung worktop ko ngayon kailangan kong i-scribe para masundan yung out of square na linya ng wall na yan. So ayun ang siguro medyo mahirap gawin. So let's try it na mga pare. Yan mga pare, naikabit ko na yung base unit, na ipinatong ko na rin yung worktop niya. Pero ito na medyo masalimuot dahil itong wall na to wala sa eskwela. Tapos ang kinat ko na yung worktop, kala ko eskwalado siya dati. So yun ang problema ko, yung worktop ko is nakadikit dito sa wall na to dahil itong wall na to naka-eskwala dyan. Samantalang dito sa kanto na to medyo malaki ang awang, mga 20 mm ang awang dyan. So para mailapat ko yung worktop ko dyan, kailangan ko siyang i-scribe para basically kakating ko yan para masundan yan hanggang mawala yung awang na yan dyan sa kanto. So tara, ito medyo masalimuot to, medyo mahirap-hirap to ng konti. So simulan na natin bago tayo abutin ng 10. Let's go, simulan natin. Ayan mga pare, pinuhitan ko na yung linya nung tatanggalin ko. Gumawa ako ng parang guide ko para pag-scribe. Ito lang ginamitan ko siya, tapos binutasan ko dito, tapos doon ko inilagay yung marker pen ko. Parang ganyan siya pare. Tapos nandiyan yung marker pen, tapos pinatakbo ko lang siya papunta doon, following that guide, and then ayan na yung tatanggalin ko. Ang layo ng butas na yan pare, ayan, galing dun sa edge na yun is 25 mm, which is the same distance as from the edge to the edge. So I basically just transfer that in there and then run it along the edge, following that wall there or that mirror there, and that's what gives me. So hopefully that's correct. So I'm gonna start cutting it now using a jigsaw and see what happens.
There you go mga padi. It's getting there. Yeah, so I've scrubbed the worktop and fit that in place. I've already fitted the cabinet as well, and also the cabinet doors. Yeah, so it's just the shelves to the left hand side now to do. So let's crack on. Ito mga pare, ito yung pinaka frame ko ng shelves na ilalagay ko sa gilid nung cabinet. Kita mo yung guhit na yan dyan. Ayan ang ina-notch out ko. Kasi pag naikabit ko na siya, dyan ko i-slide in yung pinaka shelves niya. So tara, ikat na natin. Ayan mga pare, na-prepare ko na yung pinaka-frame ng shelves. Naukaan ko na rin siya, so I've made it notch out para sa shelves, pati na rin dito sa bandang baba. So bubuuin ko na siya. Yeah, sige, buuin na natin. Ayan mga pade, tapos na. Inayos ko na rin, nilagay ko na rin yung aquarium, tapos yung mga internal plants namin, indoor plants namin, nakalagay na rin. Tsaka nandyan sa ilalim yung shelves na may glass. Yan na siya. Tapos ito yung loob ng cabinet. Ayan. So marami pang storage dyan sa ilalim na pwedeng paglagyan ng mga kung ano-ano pang abubot. Ayan na. I've just finished it. Katatapos ko lang. So ang gagawin ko na lang dito is kakat na lang ako ng laminate panel dyan para infill ko yung gap na yan. Tapos yung edging dito, ayun na lang ang gagawin ko. Pero apart from that, it's all complete. So thank you guys. Thanks for watching. Hopefully see you again in the next video.